having sinful natures, despite us doing all these things that are against you in our daily life, Father, you still love us. You gave your begotten Son to us. You gave us salvation, Father. And today, we want to reciprocate, Lord God, that love to you. We want to reciprocate it through showing grace and love to others, Lord God. May your love for us outpour to those that surround us. And Father, today we will worship for you. We will sing for you in this place. And we thank you for this time of worship na freely makakasamba po kami sa inyo. Freely we can thank you. Freely we can praise you. And freely, Lord God, we can love you. Maraming salamat po sa Panginoon sa lahat po ng aming blessings na natatanggap araw-araw. All the more today that we can worship you. Psalm 19 verse 1 says, "The heavens tell about the glory of God, the skies announce what His hands have made. Each new day tells more of the story, and each night reveals more and more about God's power. Let all creation praise the Lord, and let all of God people sing praises to the Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen." Amen. It is better to trust in the Lord than to put our confidence in man. And because of that, Lord, we fully depend on you, God, on your grace, on your loving kindness, because you are faithful, O God, in our lives. We praise and worship you this morning, Lord. Hallelujah. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sin.
Kayo ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos mas magkailanman. Kayo ang siyang sadigan ko, at siyang sulihan ko, O Diyos mas magkailanman. Kayo lamang ang kailangan, pag-ibig nyo'y walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Kayo ang lahat sa akin. Kayo ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos mas magkailanman. Kayo ang siyang sadigan ko, at siyang sublihan ko, O Diyos mas magkailangan. Kayo lamang ang kailangan, pag-ibig nyo'y walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Kayo ang lahat sa akin. Kayo lamang ang kailangan, pag-ibig nyo'y walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Kayo ang lahat sa akin. Kayo ang lahat sa akin. Kayo ang lahat sa akin. Yes, Lord, kayo po ang lahat sa aming mga buhay. Dahil kayo ang unang nagmahal sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat sa pag-ibig nyo. Maraming salamat dahil tinuturuan nyo kami na ibahagi ito sa iba. Pag-ibig nyo lang, Panginoon, ay sapat na sa aming mga buhay. Because it covers all, Lord God. Kabutihan, kapayapaan, kaligayahan sa aming mga buhay. And as we sing this song, we want to surrender everything to you, O God. We want to give you and lift up to you our whole spirit. For you know our hearts. Salamat sa pag-ibig na binibigay niyo sa amin. Pag-ibig niyo ay sapat. Ang pag-ibig
hinapan ko at mamamahalan. Kapit-kapit dagat at kamangha-mangha, kayo'y nananahan dito sa puso ko. Ang bulwagan ng pag-ibig sa inyo. Kasihan niyo kami sa aming pagsamba. Sa inyong bulwagan kami mag-iisa. Kami nag-alala, kayo'y naririto. Kahangahangang Diyos at Panginoon ko, aming pag-aalay at papuri ibinigay. Sa daan katotohanan at buhay, at buhay. Kasi ang kami nagdadala, kayo'y naririto. Kahangahangang Diyos at Panginoon ko. Sa inyong bulwagan, kami nagdadala, kayo'y naririto. Kahangahangang Diyos at Panginoon ko. Kahangahangang Diyos at Panginoon ko. Purihin ang iyong pangalan, Diyos. Tinataas po namin ang inyong dakilang pangalan sa mga oras na ito. Kaya nga po, Panginoon, dalangin namin na patuloy niyo pong ilagay sa aming mga puso ang bukas na isip at espiritu sa pakikinig namin ng inyong banal na salita. Pagpalain niyo po ang aming tagapagsalita ngayon, itago niyo po nawa siya sa inyong likuran upang ang inyong kaluwalhatian at kadakilaan ay makita po ng bawat isa sa amin. Speak directly to us, O God. In the mighty name of Jesus, we pray. And all of us will say, Amen. Amen. In Jesus' name, in Jesus' name. Welcome, magandang umaga sa bawat isa at maligayang pagdating sa ating bulwagan ng Panginoon. It's finally nice to see everyone in one space. No? From where I'm standing, mas maganda yung view na ganyan, nakikita yung lahat. Kasi alam niyo naman, noong nakaraan, sinisilip-silip ko pa si Kuya Roger dun sa may likod ng TV, dito sa kanan, tapos sa kaliwa naman yung ibang mga attendees natin. But it's finally nice to see everyone in one space. And at the same time, in the same way, kayo rin, nagkikita kayo. Praise the Lord. Tayo bilang kapatiran, praise the Lord. Tayo bilang kapatiran, bilang pamayanan ng day by day, sanay tayo magpalipat-lipat mula sa iba't ibang mga bahay, na mga Bible studies, nagamit na natin ang lahat ng mga fast food chain, Jollibee, mga bar, mga sinehan. Naging online pa tayo, remember? Mga online Bible studies. And we were blessed with a place in Rockwell. At ngayon, ipinag-adya tayo ng Panginoon dito sa bagong lugar natin. Mas maaliwalas, mas malaking space. Sabi nga ni Kuya Manulet kanina, kakaikot niya lang daw, naka 3,000 steps na kagad siya. So, di ba, libre exercise. Again, I just want to mention this, pero praise the Lord for leading us into this place. Praise the Lord indeed. Maraming salamat sa Panginoon.
Mga kapatid, bago tayo magsimula sa ating shared reflection, can we spend some time in prayer? I-dedicate natin itong lugar na ito all together. Tayo'y manalangin with thanksgiving, with full gratitude in our hearts. Let's dedicate this space. Let's dedicate this place bilang bulwagan ng Panginoon para sa ating lahat. Ama naming Diyos, kataas-taasang Diyos, marami pong salamat dahil kayo ang laging nagpo-provide para sa aming pamayanan. Salamat po at tinitignan namin, tinatanggap namin na ito ay inyong pagtugon. This is your agreement. This is your affirmation of the ministry that we are doing in your name. You lead us and you provide for us. Thank you for this new place. Thank you for this new place where we can fill it with love. At yun po yung aming dedication ngayon. Itong bagong lugar na inilaan nyo sa amin, pupunuin po namin ito ng pagmamahalan. Pupunuin po namin ito ng maraming kasiyahan. We will fill this place with happy memories. We will fill this place with precious moments together. Patuloy nyo pong pagpalain ang inyong pamayanan. Pagpalain niyo po ang kabuuan ng kapatiran ng day by day. At ang bawat isa po sa amin, bukod sa space na to, ang talaga pong bulwagan ninyo ay ang puso ng bawat isa. Kaya kami pong lahat ay nagkakaisa ngayon sa pagtingin sa inyo, sa pagtuon ng aming puso't isipan sa inyong espiritu. Bigyan niyo po kami ng liwanag. Patuloy niyo po kaming gabayan sa aming reflection together. We ask this, ito po ay hinihiling namin, dinadalangin at kinikilala na namin ngayon na ang inyong tugon. Salamat po aming Panginoon, narito po ang inyong pamayanan, narito po ang inyong bulwagan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Muli, God bless everyone. Pagpalain ang bawat isa sa ating bagong bulwagan. Can you imagine a garden? Look around you right now, medyo marami namang halaman sa paligid and praise the Lord, merong maaliwalas na tanawin sa paligid. You can see the trees, you can see the skyline. But can you imagine a garden? Nakaka-imagine kayo ng isang hardin? And I bet what you would have in mind, a garden is full of creation. Ang garden, marami siyang laman, marami siyang buhay. Hindi lang iisang buhay ang laman ng garden. Para talaga maging garden siya, maraming laman yan, right? Maraming mga laman na halaman, merong mga insekto sa paligid. Of course, there's the land, the soil, right? Mararamdaman niyo yun. There are animals around a garden. It's an ecosystem of different life forms. Ang isang garden, punong-puno siya ng buhay, iba't ibang buhay. Each life blooms, it adjusts, and it conforms according to the season sa loob ng garden. Gardens follow the condition of each season. Ang hardin, ang lahat ng buhay sa loob ng isang garden, sumusunod yan sa panahon. Dahil may panahon na sinusunod ang isang garden. And you know what? Life is not a factory line. Life is not a factory line. It is a garden. Meron siyang sinusunod na panahon, buo ang buhay, puno ng buhay. Ang buhay, ideally, yun talaga ang design niya. Hindi naman factory line ang buhay. Hindi lang tayo gumigising sa umaga para magtrabaho, uubusin natin ng 8 to 5, minsan 8 to 9 kung mag-overtime ka. Tapos, bukod sa overtime sa araw, meron pang Saturday and Sunday. Parang nabubuhay ka na lang para magtrabaho. Hindi naman talaga ganun ang buhay. Life is not a factory line. It's intended to be a garden. At sa garden, like we are visualizing, may kanya-kanyang galaw sa bawat panahon. May kanya-kanyang panahon ang bawat bagay. Mga awit, 1, 3. Katulad niya ay isang punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Sa reflection, nung nagsulat ng mga awit, ang taong nakakaunawa sa paraan ng Diyos
ay namumunga sa tamang panahon. Para siyang isang halaman, para siyang isang puno na sa tamang schedule, sa tamang season, meron siyang bunga. And it's important to know and appreciate each season. It's important to operate according to the season. Kasi may season ang lahat ng bagay. Kailangan matutunan natin yon to be peaceful, to be happy, to be fruitful. How can we actively participate in the natural cycles of life? Kasi nga sabi natin, ang buhay hindi naman yan factory line. Hindi ka lang nabubuhay para magtrabaho. You are intended to be a beautiful garden. So, kung garden nga sana tayo, paano ba tayo makakaparticipate actively sa natural cycles ng buhay? And what can we do to fruitfully align with the season? What can we do para yung alignment natin sa panahon, sumasakto siya sa ating buhay para tayo ay maging mabunga? And we will talk about these principles in our shared reflection ngayong umaga, which we titled, Fruitful with the Seasons. Fruitful with the seasons. Maging mabunga ang pagiging mabunga sa tamang panahon, sa takdang panahon. Una, ang kailangan nating ma-realize, each season is different. Ang bawat panahon, iba-iba. Kailangan malinaw yon. Each season is different. Ecclesiastes chapter 3, verse 2 to 8. There is a time for everything, sabi niya. Kagaya ng there is a time for birth and death, magkaiba. There is a time for planting and reaping. There is a time for killing and healing. There is a time for destroying and building. There is a time for crying and laughing. Again, magkaiba. Although minsan may mga sabay tumatawa at umiiyak, pero di ba magkaiba siya. There is a time for weeping and dancing. There is a time for throwing stones and gathering stones. There is a time for embracing and parting. There is a time for finding and losing. There is a time for keeping and giving, a time for tearing and suing, listening and speaking. There is also a time for love and hate, for war and peace. Again, mga kasama, iba-iba ang panahon. Magkakaiba yan. Hindi pwedeng pare-pareho ang panahon. Kasi can you imagine, ano kayang mangyayari, mga kapatid, mga kaibigan, anong mangyayari kung puro na lang tag-ulan? Na-imagine nyo kung puro tag-ulan na lang? And right now, can you imagine kung puro lang summer heat? Could you imagine na araw-araw naka 40 degrees tayo? Minsan 50 degrees pa nga. Can you imagine that? Magkakaiba ang panahon dahil may iba't ibang halaga ang kada panahon. Kaya siya magkakaiba. Every season is designed for a purpose. Every season is designed for a purpose. And therefore, each season should be differentiated and appreciated. Bukod sa pinagkakaiba mo siya, pinag-iiba mo ang turing sa kanya, kinikilala mo rin yung kahalagahan niya. Differentiate and appreciate the different seasons. Appreciating the difference of each season and maximizing it makes life more fulfilling. Gusto mong sumaya, gusto mong maging sulit yung araw-araw mo, maging payapa ka, appreciate and differentiate the season. Kasi another thing we have to consider, each season has its own blessing. Hindi porke tag-init, ay mainit. May blessing yan na sarili niya kung bakit siya mainit. Hindi pwede na tag-ulan, ay laging baha. May sariling blessing din yan kung bakit yan umuulan. There's a different blessing for each season. And there's an appropriate activity for each season, obviously. Merong mga activity na bagay gawin, depende sa season. Right? Meron ka ba kayo na-imagine? Can you think of an activity na bagay gawin, depende sa season? Ang point, di ba, meron siyang, ito talaga sakto to sa ganitong season. Itong activity na ito, itong experience na ito, mas bagay yan sa ganitong season. Mas masarap halimbawa kumain ng champurado tsaka tuyo pag tag-ulan. Di ba yung mga ganong effect? Di ba? At mas masarap naman na mag-Christmas party pagka December. Wala namang pumipigil sa lahat na mag-Christmas party ng April.
Wala namang batas doon. Pero di ba parang mas bagay, doon siya gawin sa tamang panahon. Merong mga bagay na activity depende sa season. Kasi merong mga season talaga na mas mataas ang energy ng tao. Meron ding mga season na medyo mababa ang energy ng tao. Alam nyo bang pati yung physical bodies natin sumasabay according sa season? Sumasabay yon. Lalo na pagka nasa kabilang hemisphere ka ng daigdig, doon merong winter, merong spring, merong summer, merong fall. And it's natural for people in those places na mas mababa ang energy nila pag winter. Mas mataas ang energy nila pag spring. So may ganun talaga na sinusunod ang mga bagay. And also may mga panahon, may mga season na kailangan talagang mag-lay low at manahimik. Merong mga ganun. May tamang bunga, may tamang output ang bawat panahon. Hindi pwedeng pagpare-parehohin ang mga output sa iba-ibang panahon. Hindi pwede. Iba-iba ang bunga, iba-iba ang output kada season. Each season is also a preparation for the next. The blessing and miracle of seasons, alam niyo ang isang kagandahan na pagpapala at himala ng mga iba-ibang season, it is sustainable. It sustains each other. For example, the heat of the summer evaporates and condenses the water. Para pagdating ng tag-ulan, doon siya kukuha ngayon ng ulan niya. Yang init, kaya mainit yan kasi nag-evaporate, nagko-condense yung mga tubig. Yang tubig na yan na nag-evaporate at nagko-condense, yan din yung magiging ulan natin pagdating ng tag-ulan. At pagdating ng rainy season, it will nourish the land for the coming summer heat. So, umiikot siya. It sustains itself. Ganun ang mga season. Psalm 74, 16 to 17, you establish the cycle of day and night. The Lord establishes the cycle of day and night. You put the moon and the sun in place. You set up all the boundaries of the earth. You created the cycle of summer and winter. Dagdag nyo na yung spring and fall. Or gusto nyong i-localize, you created the cycle of tag-araw and tag-init in the Philippines. Ganun siya. Each season supports the whole rhythm of life. Ngayon, nag-iisip na kayo marahil, bakit ba tayo nag-uusap ng tungkol sa weather? Bakit ba ulat panahon ang pinag-uusapan natin? Ano naman ang kinalaman nito sa ating araw-araw na pamumuhay? Although affected na tayo kagad yan, obviously. At this point, mga kapatid, mga kaibigan, it is obvious that we are not just talking about the climate. We are not just talking about gardens and halaman and weather, Hindi lang naman talaga yan yung pinag-uusapan natin. What we are really studying, my friends, what we are really reflecting on is the seasons of our lives. Yun naman talaga ang gusto nating tukuyin. Kung sa natural world, sa natural side of things, merong cycle ang lahat ng bagay, you can also imagine, ganyan din sa ating buhay bilang mga individuals, bilang mga community. Nauunawaan nyo ba, mga kapatid, nauunawaan nyo ba ang inyong sariling season? Kung kayo ang tatanungin, nasa ang season kayo ngayon? Ano ang season ng inyong buhay ngayon? Nasa ang season kayo bilang individual? Nasa ang season kayo bilang mag-asawa? Nasa ang season kayo bilang mga nanay at tatay? Maliliit ba yung mga anak, mga teenager na mga anak, o baka mga adult na yung mga anak ninyo? Again, nasa ang season kayo ng inyong buhay. Kasi kagaya sa natural world, ganun din sa buhay natin, we have to follow the cycles, the seasons of our life. Doon din nag-a-apply yung mga principles. Genesis 8:22, as long as the earth continues, there will always be time for planting and a time for harvest. Kung paano sa mga hardin, kung paano sa mga lupain nag-a-apply yung time ng planting, time ng harvest, alam nyo, sa totoong buhay, ganun din. Mag-a-apply at mag-a-apply sa buhay natin
yung mga rules ng season, yung mga rules sa cycle ng buhay natin. Kaya nga ang tanong ko ulit, mga kaibigan, mga kapamayanan, nasaang cycle kayo ng inyong buhay ngayon? Napag-isip-isip niyo na ba yun? Kaya nga tayo nagre-reflect ngayong umaga para buksan yung usapin na yan. I want you to spend some time right now. Reflect. Nasaang season kayo ng inyong buhay? Lahat tayo ay gumagalaw at nabubuhay according to the seasons. And now that we know these principles, yung mga napag-usapan natin kanina, yung mga nabanggit natin kanina, now that we know these principles about the turning of the seasons, the transitions of the seasons, what are the things that we can clearly apply? What are the things na pwedeng i-apply now na? Hindi na natin kailangan maghintay ng mga 3 years at saka 5 years. Ano yung mga pwede, doable, madadaling bagay na pwede na nating isaalang-alang ngayon pa lang? Una, level your expectations according to the seasons. Level your expectations. Kasi nga, iba-iba ang condition kada season. At nabanggit natin kanina, kung iba-iba ang condition ng mga season, therefore, iba-iba ang output. Iba-iba ang bunga. Iba-iba ang fruit na dapat asahan kada season. Siyempre, iba yung productivity mo nung teenager ka. Nung teenager ka, mga 3 worship service sa isang araw, 4 pa nga. Diba? Pagkatapos mo magtrabaho ng 8 to 5, may party ka pa sa gabi. Ganon, 2 party pa ka mo. Ngayon, half day pa lang, gusto mo nang umuwi. Diba? Yung parang mag-off na muna ako. 10:00 pa lang, tulog ka na. Nag-iiba-iba kasi yan. Iba-iba ang output kada season. At hindi tayo dapat nagugulat na, "Ay, bakit dati ganito? Bakit dati ganyan?" Okay lang yun kasi nga nag-iiba yung season. Ang hanapin mo yung fruit ng season ngayon. Kasi nga, we have to level our expectation according to the season. Alam nyo, minsan, if you also observe the natural world, merong mga pagkakataon, merong mga season na akala mo walang nangyayari. Kasi pag tinignan mo halimbawa yung isang puno, yung isang halaman, akala mo walang nangyayari kasi walang bunga, parang natutuyo yung mga dahon, yung mga sanga niya, walang laman. So visibly speaking, parang walang nangyayari. Pero yung palang season na yun, kaya walang nangyayari sa panlabas. Ang lahat ng nangyayari doon sa puno na yon, nandun sa ilalim ng lupa. Lumalalim pala yung mga ugat. No? Nagpapatatag pala siya sa ilalim ng lupa. So there may be no flowers or fresh leaves that are visible, but the roots, they are really growing underground. So imagine merong mga season na ganun. Minsan nakala mo sa buhay mo, parang walang masyado nangyayari ngayon. Walang mga promotion. Kung ikaw ay empleyado, parang walang mga promotion. Walang mga bagong projects. Kung ikaw ay businessman, parang wala masyadong transaksyon. Nababawasan pa nga, di ba? Mga ganong klase. Pero sa totoong buhay, baka ibang season lang siya and therefore merong ibang output at that particular season. So, muli, tanungin ang sarili. Ano ba yung fruit na hinahanap ko sa season na ito? Level your expectation. Isipin nyo munang mabuti. Tignan nyo muna siyempre yung season. So kung yan yung season sa buhay mo, tatanungin mo ngayon yung sarili mo. So ano nga ba dapat ang hinahanap kong bunga sa particular na season na ito ng aking buhay? Again, each season bears its own fruit. Kada season meron siyang natatanging bunga na para dun sa season na yun. Yun ang hanapin. At yan nga rin yung tinuturo ng Panginoong Hesus. Mark 13:28, sabi ng Panginoong Hesus, "The fig tree teaches us a lesson. When its branches become green and soft, and new leaves begin to grow, then you know that summer is very near." So even Jesus is pointing out to the natural example. Tignan niyo yung puno. Di ba? Nakikilala niyo naman yung puno pagka kulay green na yung mga dahon, parang malambot na rin yung mga sanga niya. Nagsasabi yon ng particular na panahon. Bumagay dun sa panahon. Siguro, liban na lang kung naglilihi ka at buntis ka. Yun lang ang may license ng maghanap ng mga bunga na wala sa panahon. Di ba ganun ang mga naglilihi?
pabili ng mangga, mga ganun. Wala sa panahon yung mangga. You know what I'm saying, right? Liban may ganung exemption ka, ang mas natural, mga kasama, hanapin mo yung bunga na nasa panahon. Ipantay yung expectation mo doon sa panahon. Align your expectation with the season that you are in. Also, plan routines. Design your activities to reflect the season. Kasi may pagkakataon ka naman magplano. May pagkakataon ka naman mag-design ng mga activity mo. E di align mo siya dun sa season because there is a right time for every activity under the sun. Sabi nga sa Ecclesiastes. Mangangaral, 3, 1 hanggang 2. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. Sinabi na niya, ang lahat. Lahat po, lahat. May ganun akong emphasis ngayon kasi lalo pag dumadami tayo, alam nyo by the way, pag dumadami ang tao, ang hirap mag-announce. Kasi mag-a-announce ka, bukas maghanda ng isang puting papel. Question po, papel? Alam niyo yung mga ganong announcement? Sa Sunday, April 27, sa KMC tayo. Question, April 27 po. KMC. So, anong sabi niya? Lahat sa mundong ito, as in lahat po, lahat sa mundong ito, mayroong kanya-kanyang panahon. Remind that person beside you. Kapatid, paalala nyo sa katabi nyo ngayon. Kaibigan, my good friend, may kapamayanan, lahat tayo may kanya-kanyang panahon. Pag sinabing kanya-kanya panahon, pare-pareho? Hindi. So maaari na yung kausap mo, iba yung panahon niya sa panahon mo. Do not compare ang mga panahon. Right? Do not compare ang mga panahon. Ang lahat ng bagay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Kanya-kanya. May panahon ng pagtatanim at may panahon ng anihan. Ang ina-adjust ay yung activity, hindi yung panahon. Obviously, alam nga naman yung panahon ang i-adjust nyo. Diba? Hindi mo naman mababago, ay mainit ngayon, gawin mo ngang ulan, yung may pinipindot ka lang na parang thermostat ng aircon, biglang uulan. Hindi naman ganon. Sino ang mag-a-adjust, sabi nga? Sino ang mag-a-adjust? Di yung tao, ikaw ang mag-adjust kung anong activity yung ilalatag mo sa panahon na yan. Hindi yung panahon ang mag-a-adjust. There are activities that are more natural. There are activities that are more normal according to a particular season. Again, imagine that in your own lives. Sa inyong sariling panahon ngayon. Imagine niyo yung pinag-uusapan natin. Do not insist on things na wala sa panahon. Halimbawa, huwag mong ipilit na mag-harvest kung ang season pala ay planting. Right? Huwag mong ipilit na mag-rest kung ang season pala ay season ng working. Huwag magpilit na mag-collection kung season pala ng payment. And vice versa. Pagka mga businessman, minsan natutililing kasi nga panahon lalo ng mga filing ng tax, filing ng mga bayarin. Huwag ka nga magpilit ng mga koleksyon ngayon dahil nga ngayon ang panahon na medyo lalabas ang pera. Pero pag sinunod natin yung principle ng panahon, iikot din siya, right? Pag natapos na itong panahon na to ng mga bayarin and everything, iikot na naman siya. O panahon na ulit ng koleksyon. Diba? O mga collectibles, etc., etc. Umiikot ang lahat ng bagay. Para hindi ma-frustrate, para hindi na siya shock at nagkakaroon ng panic disorders, align with the season. Kasi the season will always work. Bakit? Kasi God designed the seasons. Diyos ang nag-design yan eh. So gagana yan para sa atin. May panahon na tatanggap ka ng blessing at may panahon din na kailangan magbigay ka ng blessing. Kasi nga may panahon siya. Huwag mong ipilit, kagaya na nga na nabanggit natin kanina, panahon pala ng pagbibigay ng blessing. So huwag kang maghintay na tumanggap ng blessing. Dapat ikaw ang nag-share. Vice versa. May panahon naman na hindi ikaw yung bigay ng bigay. Ikaw naman yung tumanggap ng blessing. Merong mga tao na sanay kasi na sila yung bigay ng bigay for whatever reason. Sila yung na-identify na maging donor, maging giver,
aba mga kapatid, dapat tumatanggap din kayo. Dapat binibigyan din natin ng pagkakataon yung mga na-identify natin na ganun tao na sila naman ang bigyan. Kasi para masunod natin yung rules, yung principles ng buhay. That everything, lahat ng bagay, ay may kanya-kanyang panahon. There's a season to give and there's a season to receive. Now, imagine that in your life. O ngayon, medyo kinakabahan ka, parang wala ako natatanggap. Baka kasi panahon mo para magbigay ngayon. Pero huwag ka mag-alala. Iikot at iikot yung season na yan, ikaw naman yung tatanggap. At pagdating ng point na yon, aba, tanggapin mo ng maluwag. Praise the Lord sa tinatanggap mo. Kasi nga, iikot at iikot yan. Agree? Okay na siguro tayo dun. Ayoko na tapusin to. Magkakaintindihan naman na tayo. Ay, sige, meron pa. Proverbs 20, verse 4. Sluggards, yung mga tamad, do not plow in season. So at harvest time, they look but find nothing. Hindi kasi umalign doon sa schedule ng pagsasaka, yung dapat na nagbubungkal siya ng lupa, yung dapat na nagtatanim siya. Pagdating ng anuhan, wala siyang asahan kasi disalign yung schedule niya. So ang point lang ng verse, umalign sa season. Also, mga kasama, speaking of the turning of seasons, we have to consider, we have to remember, we have to embrace new beginnings and new endings. Kasi lahat ng season, merong beginning, merong ending. Dahil umiikot siya eh. Every change in life season comes with an invitation. At ano yung invitation na yon? There is always that invitation to renew, an invitation to upgrade. There is also this invitation to explore and discover. Dumarating at dumadating yun. Kaya kailangan wini-welcome natin yung mga ending. Kasi that way, we will also welcome a new beginning. So we have to embrace new beginnings and endings. Ang pagtatapos ng isang bagay ay simula ng panibagong yugto. Song of Solomon 2:11-12. Sabi niya, Look, the winter is past, and the rains are over and gone. The flowers are springing up, and the season of singing birds has come. So ino-observe niya yung pagpapalit ng panahon. Tignan mo, masdan mo, tapos na yung winter. Tapos na yung panahon na basa ang paligid, hindi ka makakilos kasi putik-putik o madulas sa labas dahil nga basa. Nanunumbalik na yung mga awit ng ibon. Namumunga na ulit yung mga halaman. Kada season, nagtatapos at nagbubukas ulit ng panibago. Learn to be fruitful. Learn to be fruitful in each and every season because each season in our lives, it serves a purpose. Let me say that again. Each season in our lives serves a purpose. Ang hindi lang natin alam, kailan gagamitin ng Panginoon yung purpose na yan sa buhay mo. Kada season at pinagdadaanan natin, may natututunan tayo dapat. Baunin natin yung learning na yon. Hindi mo alam kung kailan niyang gagamitin ni Lord. Pero definitely gagamitin niya yun. So there's a blessing sa kada dumadaang season. Ecclesiastes 7:14, when times are good, you should be cheerful. When times are bad or not so good, think about what it means. So kahit pa anong season sa buhay ng isang tao, pwedeng maging blessing. Kailangan lang bukas yung isip, bukas yung puso. Know and be sensitive when the times, when the seasons are changing. Kailangan bukas yung mata. Kailangan matalas yung observation. Nagpapalit ba ang panahon? Baka kasi the times are changing, hindi natin alam. Daniel 2:21, the Lord changes times and seasons. Binabago ng Panginoon ng ating Diyos kataas-taasan ang lahat ng oras at panahon. He deposes kings and raises up others. So, meron kang hawak ngayon, maaaring bukas wala. Magpapalit yan, bukas wala. Vice versa, pwede rin wala kang hawak ngayon. Pero ayan na, paparating na yung panahon na, ayan na, hawak mo na siya. So, nagpapalit ang bawat bagay. Step out of the old season and step into the new one with grace
and excitement. Ang gusto ko talaga sabihin dito actually ay huwag masyadong madrama. Yung para kang mellow touch. Alam mo yung mellow touch? Meron pa ba nun sa radyo? Yung pag doon ka makikinig doon sa mellow touch radio, yung gusto mo magbalik alaala ng mga lumang tugtugin, magpapaka-senti ka, ganyan. Huwag masyadong mellow touch na parang noong araw, ganito, ganyan. No. You have to live each season in order to welcome a new one. Alam niyo kung bakit? Ang dami-dami kayang blessing na nakapila para sa atin. The best days are ahead of us. Why? Because God is good. God is good. Kaya we always have to keep on moving forward. Ang dami pang nakalatag. Life has a sacred rhythm that we should embrace. God designed the seasons, and the Lord is never too early, the Lord is never too late. God is always on time. God is always on time. Saktong-sakto yan. Isaiah 60:22, at the right time, I, the Lord, will make it happen. God will always make things happen at the right time. At the right time. Miss cycle lang ang mga bagay. Kaya nga lagi kong challenge sa atin, patuloy natin challenge sa isa't isa, nakahanda ba kayo sa mga parating na pagpapala? Nakahanda ba kayo sa mga darating pa na mas mabubuting bagay pa sa buhay ninyo? Kasi may schedule yan. Ang tanong lagi yung kahandaan. Are you ready for God's blessing? Are you excited for them to come? Kasi darating at darating yon. Harmonize and participate with the natural cycles of life. Alam nyo, ang successful person, para siyang seasonal fruit. Kung gusto nyo maging successful person, be a seasonal fruit. So, kung panahon ng mangga, magpakamangga ka. Pag panahon ng kaimito, magpakakaimito ka. Bagayan mo yung panahon na yun. Kung ano yung bunga na dapat sa panahon na yun, be like that. So, be a seasonal fruit. Be a seasonal fruit. Kaya pala amoy durian ka, ate. Diba? O kuya, amoy marang ka. Diba? Be a seasonal fruit. Kailangan bagayan natin yung panahon kasi kada panahon mayroong blessing yun eh. Tapatan mo lang. So, be a seasonal fruit, bagayan yung panahon. It's possible. It's entirely possible to bear fruit kahit anong panahon. Kasi nga may nakadesign na bunga naman eh, may nakadesign na prutas para sa bawat panahon. And for us, obviously, hindi naman to usaping puno, usapin tong buhay ng tao. You know, brothers and sisters, for us, for you and me, we can be fruitful kahit na anong panahon. Babagayan lang natin siya. It is entirely possible. You know why? Because ultimately, God is good. His grace is enough, sabi nga natin sa kanta. His grace is always enough kahit na anong season. Whatever season, for all season, His grace is always enough. Acts 14:17. God was always there, doing the good things that prove He is real. He gives you rain from heaven, and He gives good harvest at the right times. So kung kailan mo siya kailangan, darating ang provision ng Panginoon. Lagi naman siya nariyan. And hindi lang yon, sabi pa niya, He gives you plenty of food and fills your hearts with joy. I am willing to bet, pag naglagay tayo ng weighing scale dyan, walang underweight. Mas marami pa nga siguro ang over. It's just proof na hindi nagpabaya ang Panginoon. Wala namang kinulang sa kakainin. Madalas nga sobra pa. Because God is good. While the very modern world demands constant 24/7 motion, ganun kasi ang modern world eh, no? Parang non-stop, 24/7, round the clock, walang tigil na paggalaw. You know what? God reminds us that creation, tayo bilang mga creation niya, we are all designed to move with the rhythm of the seasons. May season ang lahat ng bagay. Kaya, ang tanong muli sa ating pagtatapos, nasa ang season kayo? Naisip nyo na ba? Nasa ang season kayo ngayon?
Natanong mo na ba yung asawa mo, yung kapatid mo, yung pamilya mo sa paligid, yung family, yung friend mo, when you look at them, siya kaya nasa ang season? At ang kagandahan nga, sabi natin kanina, no, may kanya-kanyang season. Pero you know the miracle of it? Pag pinagdugtong-dugtong natin yung season natin, we are all aligned with each other. Kaya we are meant to support and be a pamayanan for each other. Ang galing nung ganong design. God designed us to move together, to support our ecosystem together. So mga kapatid, God bless you. Pagpalain kayo kung nasa ang season kayo ng inyong buhay. Asahan ninyo yung bunga na ibibigay ng Panginoon sa inyo sa season na yan ng inyong buhay. Because God's goodness, it never fails. God bless you all.